Magandang araw po mga kapitbahay. Magluluto na naman kami ngayon para may matutuhan na naman kayong bago. Although alam ko magagaling kayong magluto, kaya lang, syempre, kung minsan, you want variety ba sa mga ulam, hindi yung araw-araw, yun na lang yun ang niluluto mo. So, itong lulutuin namin ngayon, pwede siyang, parang international ba? No, Southeast Asian. Yes, sa ating mga televiewers from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, today we'll be showing you a recipe called Spicy Shrimp in Coconut Cream Sauce. Ano ba to, Mrs. Galang? Kanina nga sinasabi ko, kay Edwin, nung pinag-uusapan namin ito, bago namin sinyot na, ano ba talaga ito, saan ba ito galing? So, kinuwento ni Edwin. So, mamaya, makikita nyo kung anong istorya niyang ulam na yan, kung bakit ito ang naisipan namin niluto. Pero nung una kong tinignan ng recipe, sabi ko, pwede itong Thai, pwede itong Malaysian, Singaporean. Yes, because it's because of the coconut cream content, no? Very interesting siya. Medyo spicy, medyo nahahawig din siya sa yung ating Bicol Express. So, wag na natin patagalin. Let us pause for a break and we will be back. Magandang araw po mga kapitbahay. Ang lulutuin po namin ngayong araw na ito ay isang lutuin na napakadali. Pwede kong sabihin Filipino dish siya, Thai dish siya, o Vietnamese, Indonesian, Singaporean. Kasi po ang mga ingredients na gagamitin namin pangkaraniwang ginagamit sa ng mga bayan na yan sa kanilang mga lutuin. So, ang gagamitin po natin ngayon ay kalahating kilong hipon. Ang hipong, siyempre po, kailangan fresh, ano? Tapos, yung aalisan natin yung mga paa niya, yung dulo ng buntot, at saka yung matulis na may ulo, ganyan. O, pakita mo, Edwin. And then, they have to be coated with cornstarch. Pero bago natin i-coat ng cornstarch, lalagyan po natin ng asin. O, so, lagyan mo muna ng asin, Edwin, para, habang dinidescribe ko yung ibang ingredients. Ngayon, gagamit din tayo ng gata, coconut milk, and then we also need coconut cream. And then, we need 1 tablespoon of garlic, 1 tablespoon of ginger, pwedeng slice, pwedeng grated, and then we need salt and pepper to taste, and then half cup or half can ng crushed pineapple, 100 grams. or 100 grams of crushed pineapple, 2 tablespoons patis or fish sauce, and then we need 2 kinds of sili, dried sili, red sili, tapos pressed green sili. And also, for lasa din ito, pero more on presentation, we need 1 suy, coriander leaves. So, I think we're ready now to start with the shrimp. We have to coat the shrimp with cornstarch, para pumamaya hindi magtubig yung ating sarsa. So, papagpagin mo, Edwin, yung sobrang cornstarch. Hindi natin kailangan ng marami yan. Nawala yung ulo. Bakit nawala yung ulo? Kasi natagal na gintay ng hipon na yan eh. Kaya napagod. Nawala yung ulo. O, ayan. You can prepare this beforehand. Kung marami kayong lulutuin, pwede ninyong ilagay sa chiller pagkatapos ninyong na-coat ng cornstarch. That's what I do when we have a party. Tapos kailangan po ng mga hipon na ganyan. Alam nyo, napakadaling lutuin ng pagkain ito. Kasi hindi naman kailangan expert kang magluto. The only thing that you should remember, pag nagluluto ka ng seafood, hipon, pusit, is do not overcook. You should know when to stop cooking. Pag sumobra ka doon, makunat. Yung pusit gumugoma, yung hipon matigas. So, ngayon, hintayin natin na i-absorb ng balat ng hipon. Not all, hindi naman talagang i-absorb. Para magiging paste-like, mawawala yung puti ng cornstarch bago natin iprito. Kasi,
kung hindi po natin ihintayin yun, yung cornstarch malalaglag lahat dun sa cooking oil. So, while we are preparing this, let's take a commercial break. Okay, so tuloy natin po ngayon ang ating pagluluto. Habang inaantay natin maging paste-like itong cornstarch o kaya dumikit siya sa nangusto sa hipon, gagawin po natin yung sauce. Okay, Edwin? By the way, ito po ang kasama ko magluluto ngayon, ang aking panganay na anak, si Edwin. Okay. Start mo na yung sauce. So, it's garlic. At saka yung luya. Pag nag-brown ng konti, sunod natin yung So, igigisa mo hanggang sa bumango. Bango. Maamoy mo yung bawang. Tandaan nyo, it doesn't have to be brown, lalo na yung dark brown. Magkakulay lang ng konti yung bawang, okay na. samahin ng apoy. At mo na yung luya. Tapos, haluin mo lang mabuti. You have to mix very well. Tapos, you add the patis. And refrain from mixing. Huwag niyo munang haluin para hindi lumansa ang lasa ng niluluto niyo. Hintayin din matuyo ng konti. Patutuyin natin ang konti. So, dalawang klaseng extract ng coconut ang ginagamit natin. Yung unang piga o yung puro o yung coconut cream at saka yung pangalawang piga, yung may halo ng tubig yun. Uunahin natin ilalagay yung pangalawang piga. o yung may halo na ng tubig. Tapos, yung pineapple dito, para mabigay lang siya ng manamis-namis na lasa. If you don't have crushed pineapple, you can add a little sugar or pwedeng brown sugar, yung panutsa. Pero sa Bicol, ito yung ano na, yung Bicol Express na special. Ano ba talaga niluluto natin? Saan galing ito? Sa Bicol. Okay. Nung naglayas ako. Joke. O, Masyal ako sa Bicol nun. O, tingnan mo, pwede na nating ano yan, konti. Lakasan mo na ngayon yung apoy. Tapos, ano yung susunod mong ilalagay? Pag naaamoy nyo na yung patis, pag amoy patis na yung kusina ninyo, then you can start adding the coconut milk at saka medyo marami yung ating sabaw kasi we have to reduce that hanggang sa maging malapot-lapot ng konti. And then, pakukulan muna natin yan, ano? Pakukulaan hanggang medyo lumapot na ng konti. Tapos lagyan natin pineapple. Hindi ba natin muna ilalagay yung siling pula? So, sobrang anghang. Kasi pag nilagay nyo agad yung sili, masyadong maanghang lalabas. Pero pag ayaw yung masyadong maanghang, sa huli ang lagay. So, these are already dried. Pwede rin yung fresh. Pero pagka fresh po ang gagamitin, ang ginagawa ko, iginigisa ko siya kasabay nung bawang at luya. Kaya lang po, magsisiubo po yung aming cameraman dito. Kaya dried na lang ang ginamit ko. And then, yung green ceiling ito, dekorasyon lang ba ito? Hindi mo ito sasama sa pagluto? Pwedeng dekorasyon, pwedeng isama. Ito, pwede nang ilagay ito. Yan ang pwede nang ilagay. Dahil hindi masyadong maanghang yan. Okay. So, hindi bang magandang takpan yan o kailangan nakabukas yan? Para sana mas mabilis dahil para mag-evaporate na yung Okay. water. So, hindi namin tatakpan para pwedeng takpan siya sa primero, pagkatapos, pag kumukulo na, alisin mo yung takip para mag-evaporate. So, while we're waiting for that, palagay mo ba, ready na itong mga hipon natin? Pwede na yan. Okay. So, pag nagluluto kayo, kung meron kayong table, kung ano yung nasa ng table na yun, doon yung ipapatong yung mga ingredients na malapit dun sa kawali ninyo para hindi kayo umiikot sa kusina nyo. So, when you cook seafood, kailangan mabilis lang ang luto at mainit yung mantika. Pwede rin nating i-grill itong ating mga hipon na ito
Pero pag i-grill ninyo, hindi na kailangang lagyan ng cornstarch. So, we have a ready kitchen towel para po pang-absorb ng sobrang mantika. Kung minsan pag nagluluto ako ng mga megat ng ulam na ganyan, yung pang-saute ko, para lumabas yung kanyang, yung mantika ng coconut cream, naglalagay muna ako at yun ang ginagamit kong mantika pag naggigisa ako. Yung mismong mantika ng coconut cream, yun ang nilalagay ko. Hindi na ako nag-a-add ng additional na ibang klase ng mantika. Dito, kaya lang para mabilis, kasi medyo matagal yun eh. Gigisa-gisa mo yung coconut cream para lumabas yung oil. Ngayon, gumamit na kami ng extra cooking oil. Tapos ngayon sa pagprito, ordinary vegetable oil lang itong ginagamit namin. Bali yung sauce niyan, yan yung sauce ng Bicol Express. Pero kung titingnan mo yung mga... Tinis lang ng Kung titingnan mo yung mga ingredients, pwede mong sabihin, Singaporean, Thai, dadagdagan mo lang ng sili. Sa Bicol Express naman, yung siling green, ka-chop nila yun. Tapos yan din yung sauce. Nung, Wala lang one soy. Nung una ako nag-aral ng Thai cooking, sabi ko, kahawig lang ng mga luto sa Bicol ito. Iba lang ang klase ng, kasi doon sa Thailand, sa Bangkok, maraming klaseng sili. Here we just have the maliit na ganyan, tsaka yung verde. Doon may dilaw, may pula, maaanghang yan. May verde. So sabi ko, sana pagdating ng araw, magkaroon na rin ng ganyan dito. Minsan nakakakita ako sa supermarket, pero may kamahalan. So kung pupunta kayo sa Bangkok, bumili kayo doon kasi makakapag-uwi naman kayo ng mga dried na siling ganyan. So, you have to wait until the cooking oil is really hot. Yung tubig yung gata. Mabilis lang ang pagprito niya, Edwin, ha? Pag nag-orange na. Pag nag-iba ang kulay, tapos na. Ay. Alam nyo, itong pinagprituan na ito ng hipon na ito, huwag nyo itatapon. Panggisa ng gulay. Nandito na po yung lasa ng hipon. Okay, so ready na yung ating hipon. Pwede lang ilagay dito yung yung pineapple. Oh. Sige, i-arrange mo ngayon yan at ilalagay ko naman yung pinya rito. So, ina-extract natin ng konti yung anghang ng sili habang pinapakulo natin dito sa gata. Ngayon, pagka yung kakain gusto niya mas maanghang, Diyos ko, lagyan niyo pa ng mas marami. Sili kasi nagkurta na yung gata. Ngayon, itong purong gata yun, init na natin. Sige. So, mahina lang ang apoy. Iinit lang po ito. Para lang siguradong hindi sasakit ang tiyan nung kakain. I'll just stir this hanggang sa halos kumukulo na. Tapos na rin. So, this is additional lang po itong pampalasa sa ating mga hipon na ito. Pwede rin kung sa bahay lang, isama mo na sa huli dito sa gatang ito. So, maski na slight lang ang pagkaluto ng hipon kanina, just enough para mag-change ang kulay. Anyway, papakuloan namin po ulit sa gata. Sandali na lang din dito. Ngayon, yung sili, bahala na kayo kung gusto niyo pang dagdagan. The salt and the pepper according to taste. Parang ang sarap kainin. Yung kulay, yung gata, at saka yung amoy. Hindi nyo naaamoy yan pero kami naamoy namin dito. Pero kung itatry nyo ito sa bahay, malalaman nyo rin ang lasa. Kaya kailangan subukan nyo. So, yung mga ingredients namin kanina, dapat kinuha nyo na, kinopya nyo na, no? Sinulat nyo. O, tapos na ito, no, Edwin? O, mamaya pakikita lang namin ang presentation. Okay? Okay, so here it is, ang ating finished product, spicy shrimp in coconut cream sauce. Diba? Para siyang
a variation of our local Bicol Express. Pero dahil na-substitute ang ibang ingredients ng Nilagyan ng pinya. pineapple, so pwede na rin siyang ihambing o nakahawig na rin siya doon sa ating mga Thai curry dishes, no? Medyo nasa sa inyo kung gaano yung kaanghang timplahin, sabi nga ni Mrs. Gala. Tsaka ayoko nang tikman yan kasi hawakan pa yung hipon. Messy. Anyway, ating mga kapitbahay from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, kung meron po kayong additional questions or suggestions, please join our Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. That's MRSGALANGSKITCHEN. Hanggang sa susunod na episode, salamat!